punta naman po tayo mga kababayan dito po sa mga ipinuputak ng butse nito pong mga DD-shit na ito na nag-file ng impeachment complaint laban po kay PBBM. Kaso nga lang ang problema, bukod sa wala pong congressman na nag-i-endorso ng kanilang impeachment complaint, hindi din po tinanggap mga kababayan sa opisina ni Garapil. So ngayon, kung titingnan nyo, sabi po dito sa ipinost ni Atty. Jesus Palsis, DDS impeachment complainants na pumalpak kahapon are holding on press conference now to explain their allegation. Ang dami nilang sinabi pero parang walang kwenta naman ang mga aligasyon. Tapos puro laway lang, wala pong ebidensya. Kinidnap daw ni PBBM or ni BBM. Sabi dito, si Tatay Digong. The PH government allegedly cooperated daw with the ICC who was helped by Saldico, Martin Romualdez and Senator Llanes. Sabi pa dito, syempre, may allegation din sila na si PBBM daw ay gumagamit ng ipinagbabawal na bato at yun daw yung number 1 na evidence po nila. Yung mga statement daw ni Amy Marcos noong INC rally last November. Sabi pa dito, yung corruption allegation ang number 1. Witness daw na may basis ay walang iba kung hindi ito daw pong si Saldico. Their biggest problem, despite of all talk, wala naman silang kasama ni isang incumbent congressman. So walang kwenta ang impeachment complaint and allegation dahil walang endorsement ng kongresista. Basta DDS, walang kwenta press con pa. Yan yung sabi dito mga kababayan. So ngayon kung titingnan po ninyo, ano ba yung nilalaman ng impeachment complaint ng kampo nitong mga DD-shit laban po kay PBBM? Una, kinidnap si Digong. Pangalawa, yan yung pinagmamalaki nila mga kababayan na matibay daw yung ebidensya laban po kay PBBM. Una, kinidnap daw ni PBBM itong si Digong. Pangalawa, gumagamit ng ipinagbabawal na bato at ang kanilang witness at ebidensya ay galing po kay Amy Marcos. Pangatlo mga kababayan, sangkot daw si PBBM sa malawakang korupsyon sa flood control at ang ebidensya po nila yung laway nitong si Saldico. Pwede ba yan? Di ba maliwanag nga na hindi nga pwedeng paniwalaan yung kay Saldico bukod na artificial intelligence yan, maliwanag mga kababayan na hindi po kaya ni Saldico natindigan yung mga sinasabi po niya laban po kay PBBM. At maliwanag din naman po ang hamon dyan ng presidente na umuwi siya, harapin niya kung ano man yung mga aligasyon niya laban kay PBBM at yan po ay sasagutin po niya. So ngayon mga kababayan, eto na. Pakinggan po natin etong nakita po nating balita galing po sa News 5 Everywhere. Sabi po dito, ayon daw kay Defensor, handa daw tumistigo si Saldico para daw po ma-impeach. Ito daw pong si PBBM. So ito, i-play po muna natin. Handa raw tumistigo si Saldico sakaling matuloy ang impeachment laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayon yan kay dating Congressman Mike Defensor na naniniwalang may humaharang sa kanilang reklamo. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Oy, Kuya Ayi, mega love shoutout Nakausap daw ng dating kongresistang si Mike Defensor, ang pugante at dati ring kongresistang si Saldico sa telepono. Nang malaman daw ni Ko na naghain sila ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos, nagpahayag umano ang dating kongresista na gusto niyang tumestigo laban sa Pangulo. Kagabi. Tsaka ito mga kababayan, wait lang, putulin muna natin dyan. Maniniwala ba kayo? Sasabihin ni Saldico na si PBBM ang mastermind sa maanumalyang flood control, pero sasabihin niya na ligtas po siya at wala siyang kinalaman dyan po sa pagnanakaw ng pera ng mamamayang Pilipino. Maniniwala ba kayo doon? Paano wala siyang ninakaw? Napakarami niyang air asset na binili. At biglaan yung paglobo ng kanyang yaman. Hindi lang siya sa flood control na nasasangkot mga kababayan. Pati sa pangingialam niya sa DA, Department of Agriculture, nasasangkot din siya. Pati dun sa mga tawag dito, plant to market road mga kababayan. Diba? Farm to market road, nasasangkot din siya. Paano kayo maniniwalang walang kinalaman? Etong si Saldico dyan. Siya nga yung isa sa mastermind dyan. Diba mga kababayan? Anyway, tuloy pa natin. Iho, nagpagbigay ng mensahe. Saka dapat pala mga kababayan, ang hinahabol ng
ng gobyerno ngayon patungkol dito kay Saldico at nakakausap ni Saldico, walang iba pala kung hindi itong si Mike Defensor. Dapat pala yan ang hinahabol ng ating mga pagpatupad ng batas Baka alam niya kung nasaan si Saldico kasi siya pala yung nakakausap ni Saldico. Si Congressman Saldico. Ang sabi ni Congressman Saldico, kung papayagan ako doon sa i-final ninyong impeachment to become a state witness, kahit nasa Zoom, kasi ginagawa naman po natin yan under suspended rules. Hindi pwedeng paniwalaan yung Zoom na yan. Kailangan talagang personal na umattend siya, mga kababayan. Ay tatayo siya na witness dito sa grupo na nag-file ng impeachment case. Tetestigo raw si Ko sa umano'y pagtanggap ng kickbacks ni PBBM sa flood control projects, pati na ang issue sa maanumalyang budget insertions. Kahapon, nagpunta sa opisina ng House Secretary General ang kampo ni Defensor para sana ihain na ang impeachment complaint. Pero nasa abroad si Secretary Kababayan, kasama si Kati Binag, no? Ang tanong, sino ang sinamahan ni Kati Binag dyan? Sino ang sinamahan ni Kati Binag? General Kaya ako nagtatanong lang Sheloy Garafil, ang naiwang executive director Kasi mahirap batikusin si Kati Binag Yung huling bumatikos dyan, biglang itinumba, mga kababayan, dun sa may Davao ata yun. ng tanggapan, hindi raw otorisado na tanggapin ang mga reklamo. Dagdag pa niya, hinaharang umano ni Garafil pati ni na Pangulong Bongbong Marcos at House Speaker Bogie D ang mga bagong impeachment complaint. Sabi ni Defensor, unconstitutional ang pagtanggi sa kanilang impeachment complaint. Ayaw nilang pakinggan at ayaw nilang sagutin yung hinain ng taong bayan. Why did you block us all of a sudden? Hindi, kasi ang point dito, mga kababayan, si Garapil kasi, wala po yun kasi tumanggap nga ng award doon po, mga kababayan, sa Taiwan. Iyon yung pagkakaalam ko base po sa nabasa nating article. Ngayon, wala po ata siyang napag-iwanan, mga kababayan, na pwedeng tumanggap ng mga impeachment na ipapile laban po kay kung kanino man. So ngayon, hindi naman expected na biglang magpo-file ng impeachment complaint. Ito pong kampo ni na Defensor, mga kababayan. At ang kanilang drama pa nga, may dala-dala silang isang maleta daw na impeachment complaint laban po kay PBBM. Pero baseless lang naman yung laman. Walang bisa. Dahil nga, ang mga nilalaman ng kanilang mga impeachment complaint, una, kinidnap si Digong. Pangalawa, gumagamit ng ipinagbabawal na bato si PBBM at ang kanilang ebidensya ay si Amy Marcos, at yung pangatlo yung statement ni Saldico. So paano paniniwalaan yan? Yung katulad nung kay Saldico, sinasabi niya wala siyang kinalaman, pero ang mastermind si PBBM. Pwede ba yun? Ministerial procedure. It is not only that they are not authorized, but they are rejecting our submission. Dahil dito, planong maghain ni Defensor ng mga reklamong kriminal at administratibo laban kay Garafil at sa mga tauhan ng kanyang opisina. Ayon kay Defensor, pinag-iisipan pa nila kung babalik pa sila sa Lunes para muling ihain ang reklamo. Hindi rin tinanggap ng opisina ng SecGen ang impeachment complaint na inihain ng Grupong Bayan at Makabayan kahapon, pero nag-iwan sila ng kopya sa tanggapan. Ayon naman kay House Committee on Justice Chairperson at Batangas Representative Jervy Luistro, handa silang tanggapin ang mga reklamo oras na i-refer ito sa kanila ng plenaryo. For as long as the Supreme Court has no decision yet, we will continue proceeding with the impeachment process as provided under the Constitution and under the rules. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. So kung titingnan nyo, mga kababayan, ang ginawa kasi nila, ang plano kasi nila talaga unahan na ma-impeach muna itong si PBBM bago may mag-file sa February 6 ng impeachment laban po kay Sara Duterte. Kaso ang problema kasi, di ba, pagka may mga nagpa-file na impeachment complaint na ganyan, ang pagkakaalam ko kung sino ata yung nauna, yun ata yung iimbestigahan, mga kababayan, pinakapagtutuunan ng pansin at yung mga sumunod, wala na yon. Ngayon, ang problema dito, kung yung nauna ay basura, ibig sabihin, hindi po magtutuloy-tuloy yan. Sasablay ang impeachment complaint na yan laban po kay Presidente. So ngayon, ang matindi kasi dito,
pagtungtong ng February 6 at may nag-file ng impeachment complaint ulit kay Sara Duterte at matibay yung mga ebidensyang nilalaman nun, yun talaga ang posibleng magtuloy-tuloy lalo nga't ang taong bayan nakaabang dung sa bank account ni Sara Duterte, mga kababayan. Ano po? So ngayon, para sa akin, kung yan din lamang yung mga basihan nila para ipa-impeach etong si PBBM, wala pong kwenta yan. Ano po, walang kwenta yan. Kasi unang-una, alam naman natin na yung kay Amy Marcos, mga kababayan, maliwanag pa sa sikat ng araw na kwentong barbero lamang. At yung kay Saldico, kwentong barbero lamang din. Kaya pala kung titingnan nyo, mga kababayan, pilit nilang, tawag dito, pilit nilang idinadawit si PBBM, mga kababayan, doon po sa 30 Tamarind Road, South Forbes Park, yung binili ni Martin Romualdez daw kuno na bahay doon, kaya pilit pala nilang idinadawit doon para palabasin na si PBBM yung mastermind. At ito yung kanilang script, mga kababayan, yung sinabi pala ni Saldico dito. Ang instruction po sa akin ni dating Speaker Martin Romualdez ay dalhin sa number 30 Tamarind Street, South Forbes Park at ibigay kay Yusek Jojo Cadiz dahil ito raw ang draft of point na malapit sa bahay ng Pangulo. Sinabi rin po sa akin ni Speaker Martin Romualdez na si PBBM ang nag-utos sa kanya na bilhin ang bahay sa number 30 Tamarind Street para gamitin bilang bagsakan at imbakan ng pera mula sa mga SOP, collection at deliveries na para sa Pangulo. Noong December 2, 2024, personal kong idineliver ang 200 million kay Yusek Jojo Cadiz sa number 30 Tamarind Street, South Forbes Park. Ayon sa kanya, dadalhin daw niya ito sa bahay ng Pangulo sa number 41 Nara Street, South Forbes Park. Di ba, mga kababayan, kaso ang problema, nung nagsasalita na yung dalawang babae na may takip, yung dalawang babaeng parang nagdala lang ng chismis nung sa Senado, nung nagsasalita na itinanggi ni Curly Discaya. Yun yung problema. Mga kababayan, nung itinanggi ni Curly Discaya, mapapansin nyo na nakahawak na si Senator Dante Marcoleta sa kanyang ulo. Dahil sira nga yung plano nila na idiin, mga kababayan, etong si PBBM sa pamamagitan ng pagbili ni Romualdez ng bahay dyan po, mga kababayan, sa may 30 Tamarind Road, dyan po sa may South Forbes Park, Makati. Yun dapat ang kanilang plano, kaso nasira lang dahil nga kay Curly Discaya. Anyway, tuloy pa natin. Sunod nito, noong December 5, 2024, muli akong nag-deliver ng 800 million sa parehong address at Yusek Jojo Cadiz pa rin ang tumanggap. Sabi niya, iyon naman ay dadalhin sa bagong bahay ng Pangulo sa South Forbes Park. Sa kabuuan, 1 billion pesos ang personal kong naihatid. Ako mismo ang nagbigay ng pera, kasama ang aking driver at mga tauhan. At lahat ito ay base sa direktang utos ni Speaker Martin Romualdez. Ayan, mga kababayan, yan yung kanilang script. Diyan dapat lang nakapokus. Kaso ang problema, durog yung plano nila nung tumanggi etong si Curly Discaya. Ano po, yun yung naging problema dyan. Kaya nga kung makikita nyo, galit na galit etong si Marcoleta, mga kababayan. At talagang kahit sa kahuli-hulihan bago umalis yung dalawang babae, pinipilit niya talaga, mga kababayan, na naikonekta. Naikonekta yung pagbili ng bahay ni Martin Romualdez para mapalabas nila sa kanilang minority report na yung mastermind ay walang iba kung hindi etong si PBBM, si Presidente. At ligtas, mga kababayan, eto pong si Chis Escudero. Kasi kung titingnan ninyo, ang nakakapagtaka kasi dito, gusto nilang palabasin ng mastermind si Presidente, mga kababayan, sa maanumalyang flood control, pero ayaw nilang pagtuunan ng pansin yung sinasabi ni Yusek Bernardo na kung saan ay binanggit ang pangalan nito pong si former Senate President Chis Escudero. Di ba kayo nagtataka doon, mga kababayan? Napaka-unfair naman po niya kay PBBM dahil kung sangkot talaga dyan si Presidente, bakit pa siya mag-aaksaya ng panahon na magpaimbestiga sa maanumalyang flood control kung isa rin pala siya sa tatamaan? So, ibig sabihin, mga kababayan, kaya po ginawa ni Presidente yan, kaya po ginawa ni PBBM yan dahil hindi po siya natatakot na maimbestigahan dahil alam niya sa sarili niya
na wala po siyang kinalaman. Kaya nga kung makikita nyo, ang presidente, trabaho lang ng trabaho. Kahit nagkakasakit na, mga kababayan, trabaho pa rin. Para lamang pumapapanagot yung mga sangkot sa maanumalyang flood control at maibangon, mga kababayan, ng integridad ng Pilipinas. Kaya nga kung usapang impeachment, di ba dapat yung mga DD-shit mas kabahan kayo sa impeachment o sa posibleng impeachment ni Sara Duterte? Kasi kung pagbabasehan po natin ang sinabi dito ni Senator Gatchalian, sabi nga dito, mga kababayan, Gatchalian on impeachment complaint versus BP Sara, it really boils down to evidence daw, mga kababayan. Pero kung titingnan nyo pong maigi, matibay ang ebidensya laban po kay Sara. Lalo na yung mga hindi niya maipaliwanag kung saan napunta na pera ng mamamayang Pilipino. Anyway, pakinggan po natin ito, mga kababayan. Salita si Senate President Tito Sotong na kung sakasakali daw na matuloy nga yung impeachment sa House, the Senate will act on it forthwith. Oh, Is this a sentiment shared by the majority? This is truth on the line. pakinggan nyo to, ha. Mainit na mainit din ngayon, Senator, yung impeachment stories, no? And mukhang pinag-uusapan ng mga tao para nagkaroon ng shift yung position ng Malacanang. Sinabi daw ni President Marcos, those who are accountable should be held accountable, similar to the flood control scandal, no? Tama. So, parang tinitingnan ng mga tao, mukhang open na si President Marcos sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. And nagsalita si Senate President Tito Sotong na kung sakasakali daw na matuloy nga yung impeachment sa House, the Senate will act on it forthwith. Is this a sentiment shared by the majority ngayon sa Senate? Well, ako personally, no, ang impeachment is a constitutional responsibility ng Senado. Kung meron man... Ay, kung matatandaan nyo nga pala, mga kababayan, isa po pala si Senator Gatchalian sa bumoto dati na ipagpatuloy yung impeachment. Di ba, mga kababayan, isa siya sa bumoto dati. I think 5 nga sila eh. Si Senator Risa, hindi ko na matandaan yung iba, pero kasama dyan sina Coco Pimentel. At si Gatchalian, mga kababayan. Tapos hindi ko pa matandaan yung dalawa pa. Pagkakaalam ko parang kasama pa ata dyan si Nancy Binay. Tama ba? Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Tapos yung iba pumabor na dun sa sinasabing archive. Pero sila, mga kababayan, nakapokus sila na dapat talaga magdire-diretso yon. Mga impeachment na itatransmit dito, we have to act on it because that's our constitutional mandate. Tama. And hindi naman ibig sabihin na kung the Senate will act on the impeachment, guilty na kaagad. In fact, it will give both parties an opportunity to defend themselves and to explain. So it's an opportunity also for the parties to show evidence or the lack of it. And kung wala namang kaso, then madi-dismiss lang yung kaso. So Tama. that's my position because that's our way of making sure that the check and balances are working in our country, and that's our mechanism to make people accountable as well. Senator, nabanggit nyo na nga, it's a political process, no, impeachment. And considering the statement, itong pinakabagong statement from Malacanang, although not yet directly from the President, sa tingin nyo malakas yung endorsement power niyan kasi the last time medyo nag-hesitate yung mga congressmen eh. Oh. That's the 19th Congress. Although marami naman sa kanila na member pa rin ng 20th Congress. Sa tingin nyo, mas madali ngayon kung sakasakali na gagalaw yung impeachment against the Vice President, ha? Well, I have a different view on that, no? Because yung 19th Congress and the 20th Congress are worlds apart in my opinion, both in the lower house and the upper chamber. Here in the upper chamber, nakita naman natin mas marami na ang kaalyado ng the Duterte bloc or yung PDP bloc as compared to the 19th Congress. So yan alone, malaking change na dito sa Senado. Even in the lower house, iba yung 19th Congress. When they filed that impeachment case, I know marami silang, aside from the 1/3 na kailangan nila, umabot pa to mga 200 plus signatures. Yes. No? Tama. So more than 2/3 ng mga congressman ang pumirma. That political scenario might be different now kasi marami ng pagbabago. No? One of which is the flood control issue. Malaking pagbabago yan. At of course, people are looking at the 2028 already. Mga politicians, alam mo yun, nag-iisip yan na malayo. No? So
I'm sure they're thinking of 2028 and what will happen after 2028. With that mentality in mind, iba rin ang pag-iisip nila pagdating sa impeachment. Senator, can you expound on that? Sundutin ko lang yun, sabi nyo, yung flood control might affect sentiment sa impeachment. Can you expound on that? Well, I without naming names and going into the details, alam naman natin na maraming mga congressmen rin might be implicated with this control. And big names, we're talking about big names. So that also changes the dynamics within Congress. At the same time, of course, the 2028, medyo malayo pa yung 2028, admittedly, but politicians think very far. No, pinag-iisipan nila 2028 elections, iniisip rin nila post 2028 ano yung scenario doon. So yan mag-iisip rin sila. No, without going into the details, my point of the matter, ang punto ko lang naman dito, yung 19th Congress dynamics is totally iba na ngayon sa 20th Congress dynamics. Kaya yan ang isang bagay na titignan natin. Senator, yung isa pang tinatanong ngayon, kasi yung impeachment the last time, patapos na yung 19th Congress eh. Ngayon, nag-umpisa pa lang yung 20th and the start of the second half of the president's term. Sa timing, tama ba sa tingin nyo o makakatulong o mas makakapagpahirap na we are actually approaching an election year na, by 2027 election year na yan eh. Tama. Next year, ang filing of candidacy is October of 2027. No? So, actually, malapit na yan. Ako, ang pag-iisip ko dyan is the strength of the evidence. Depende yan sa ebidensya. Kung ebidensya talagang dami. Kasi biruin nyo mga kababayan na, eto, sabi ko nga sa inyo, lagi ko naman to sinasabi, wala na akong pakialam kung ano ang kahantungan sa dulo ng impeachment trial. Halimbawa, ni Vice President Sara Duterte, ang sa akin lang gusto ko lang makita yung sinasabing bank account na pinapasukan ng mga drug money at mga pera galing po dun sa iba na katulad ng Pogo. Mga kababayan, yun yung mga gusto nating makita eh. At saka gusto nating malaman kung gaano kalaki yung perang pumapasok sa bank account ni Vice President Sara Duterte at kung may katotohanan ba yung mga aligasyon sa kanila ni former Senator Trillanes. Yan lang yung gusto nating makita dyan. Unless yung iba wala na tayong pakialam doon. Ano po, anyway, tuloy pa natin. Kung ebidensya talaga, obvious na obvious, then I think the politicians will also can be swayed to pursue that evidence. Pero depende. Kasi sino ba naman ang utu-utong sasama pa rin kahit detalyado na at maliwanag na yung ebidensya para ma-impeach yung kandidato na posibleng tumakbo sa pagkapangulo sa darating na 2028. Depende yan, no? Depende yan kung gaano katibay yung ebidensya niya. Kung ebidensya niya talaga ay sobrang tibay, then may mga tao rin na gustong magkaroon ng accountability. Pero kung tingin nila purely political lang, I'm sure mag-iisip yan many times before peperma sa isang impeachment case. Actually, sinasabi nga ng ibang tao, kapag overwhelming daw yung evidence, hindi daw, syempre isipin din ng mga politiko, baka naman hindi rin magustuhan ng tao, di ba? Tama. Na you have to, kung sakasakali man, you have to vote against, pero based on what people are saying. Yes. Especially now kasi ang general sentiment ng tao, galit ang tao sa corruption. No, ang tao talaga talagang may kumbaga hate and anger towards corruption. Kaya kung daming na yung evidence mo, talagang obvious na obvious. Tapos hindi ka pa gagalaw, yung tao talaga lalong parang binubuhusan mo pa ng gasolina yung apoy. Tama. Senator, can we say na ito ang sentimiento ng majority sa Senate? Kung sakasakali lang makarating sa Senate yung impeachment, yan kaya ang magiging posisyon ng majority na, well, let's hear the evidence first and then tingnan natin kung ano mangyari. Ganyan kaya yung mangyari. Well, I mean, personally, I think, alam mo naman to, nakita nyo rin, the dynamics dito nag-change rin. No? Dati, nung bagong senador ako, minority, normally, 2 o 3 tao. Ngayon, we have an 8-member minority. So, malaking minority rin dito sa Senado. So, that alone, iba na yung dynamics kaagad. No? Hindi, pagkalipas naman ng mga ilang buwan, yung minority ng Senate, kokonti na lang yan. Kasi yung iba dyan, makukulong na eh. Yung iba dyan, siguro baka tawag dito, ipashipping na, papuntang dahig, mga kababayan. At yung iba pa nga dyan na nagmamalinis, na sinasabing hindi connected do sa construction company ng kanyang pamilya, baka nga makulong pa yan, mga kababayan. Kaya nga ako, naniniwala din ako na kapag nagdire-diretso itong investigasyon sa maanumalyang flood control, marami dito ang mga kababayan, marami ang makukulong. Tas pagka nagdire-diretso pa itong impeachment naman ni Sara Duterte,
posibleng baka kukonti na lang yung Duterte Block na maghabol pa dyan? So it really boils down to the evidence that will be presented. But it won't be that easy sa Senate. Is that what you're saying, Senator? Well, ang aking analysis kasi dahil nag-iba na rin yung dynamics dito, pwede rin iba na rin ang magiging titignan o iba rin yung pangungusap na mangyayari dito sa Senado. So, pwede mo rin sabihin yun. Pwede mo rin sabihin na magiging mas, kumbaga mas madetalye ang magiging takbo dito. Kasi mas maraming pro-Duterte na nanalo, ano? Mas marami ngayon, no? Dahil sa simpatya nila kay Digong. Pero ngayon mga kababayan, sabi ko nga, mukhang malabong manalo si Sara Duterte pagdating ng 2028. Lalo na, at kung mabigat yung makakalaban niya pagdating ng 2028 mga kababayan. Kasi sino ba naman ang gustong bumoto pa ng taong walang silbi? Ano po, lalo na ngayon nakita kung anong klaseng liderato meron si Sara Duterte. Ano po, nung siya ang pangalawang pangulo ng Republika ng Pilipinas, nakita nyo ba nagtrabaho? Hindi, mga kababayan. Hindi nga natin alam kung ano ba legasiya niya na may pagmamalaki niya. Pero maliwanag dito mga kababayan, kung magtuloy-tuloy itong impeachment ni Sara Duterte, malaking posibilidad na baka po talaga ma-impeach po yan. Ano po, anyway, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi nyo? Hingil po dito mga kababayan sa sinasabi ni Senator Sherwin Gatchalian na kung mapapansin po ninyo, talagang since papalapit na nga yung 2027 at alam naman natin pagtungtong ng October 2027, filing na yan ang candidacy ng mga tatakbo sa national position, especially sa larangan ng pagka-presidente at vice-presidente. At yung iba daw mga politiko, baka magbago na mga kababayan ng pagtingin dito po sa issue ng impeachment mga kababayan ni Sara Duterte. Pero gaya nga ng sabi ko, pagdating naman ng eleksyon, taong bayan pa rin ang nagdidesisyon kung sino ba susuportahan nila. Pero ang mahalaga kasi, sa part na yan ngayon, dapat makita at masilip ng taong bayan yung ebidensya laban po kay Sara. Kasi pag nakita ng taong bayan na matibay ang ebidensya laban kay Sara, maliwanag na talagang yung taong bayan mananawang sumuporta sa mga Duterte. At baka yan pa nga ang maging mitsa para hindi manalo si Sara. The politicians will also can be swayed to pursue that evidence. Pero depende yan, no? Depende yan kung gaano katibay yung ebidensya niya. Kung ebidensya niya talaga sobrang tibay, then may mga tao rin na gustong magkaroon ng accountability. Pero kung tingin nila purely political lang, I'm sure mag-iisip yan many times before peperma sa isang impeachment. Tama din naman mga kababayan, may point din naman yung kay Senator Ping. Yung kay Senator Ping, kay Senator Gatchalian. Anyway, tuloy natin. So, syempre isipin din ng mga politiko. Baka naman hindi rin magustuhan ng tao, di ba? Na you have to, kung sakasakali man, you have to vote against. Pero based on what people are saying. Yes. Especially now kasi ang general sentiment ng tao, galit ang tao sa corruption. No, ang tao talaga talagang may kumbaga hate and anger towards corruption. Kaya kung daming na evidence mo, talagang obvious na obvious, tapos hindi ka pa gagalaw, yung tao talaga lalong parang binubuhusan mo pa ng gasolina yung apoy. Senator, can we say na ito ang sentimiento ng majority sa Senate? Kung sakasakali lang makarating sa Senate yung impeachment, yan kaya ang magiging posisyon ng majority na, well, let's hear the evidence first and then tingnan natin kung ano mangyari. Ganyan kaya yung mangyari. Well, I mean, personally, I think, alam mo naman to, nakita nyo rin, the dynamics dito nag-change rin. No? Dati, nung bagong senador ako, minority, normally, 2 o 3 tao. Ngayon, we have an 8-member minority. So, malaking minority rin dito sa Senado. So, that alone, iba na yung dynamics kaagad. No? So, it really boils down to the evidence that will be presented. Ayan mga kababayan, cut na natin dyan. So inulit ko lang ng konti para kita nyo. Pero inyo maliwanag yung point dito Kung ikaw nga naman isang politiko, ito na lang isipin nyo mga kababayan. Kung ikaw ay isang politiko, tapos nakikita mo na matibay yung ebidensya kay Sara, susuporta ka pa ba? Buboto ka pa ba para isalba si Sara? Matibay nga yung ebidensya laban kay Sara. At pansin mo, kung titingala ka sa mga tao na nagtiwala sa'yo, galit na ang mamamayang Pilipino. Lalo na sa issue ng korupsyon, tapos mapapatunayan sa mga ebidensya na korap si Sara. Kung ikaw politikong matino, sasama ka pa ba? Siyempre hindi na. Uunahin mo kung ano yung gusto ng mga tao na posibleng sumuporta sa'yo pagdating ng eleksyon. Kaya nga mga kababayan sa akin napakahalaga
na ito pong magpa-file ng impeachment sa darating na February 6 laban po kay Sara, kung matibay yung ebidensya ng mga yan at talagang may impeach etong si Sara Duterte, talagang maliwanag mga kababayan O kaya kung halimbawa gugulong itong impeachment at magkakaroon ng hearing at mabubulgar lahat ng mga dapat malaman ng taong bayan, baka yan po ang maging dahilan ng pagbagsak ni Sara Duterte. Kasi gaya nga ng sabi ko kanina, wala na pong utu-utong politiko na sasama pa kapag kabagsak na yung kanyang susuportahang politiko, mga kababayan. Ano po, dahil nga ang mahalaga sa mga yan ay political agenda. Ano po, anyway, kayo po, ano po masasabi ninyo hingil po dito sa sinabing yan ni Senator Win Gatchalian? Comment below na lamang po kung ano pong comment at opinion po ninyo hingil po dyan sa posibleng impeachment ni Sara Duterte, mga kababayan.